Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Reforma sa national budget, ipagpapatuloy. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Nangako si Senador J.B. Ejercito bilang chairman ng Senate Committee on Finance na ipagpatuloy ang mga reforma sa pagtalakay sa 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Ito ay kasunod ng napulgar na umano'y leadership fund para sa mga senador noong panahon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na iniuugnay sa flood control scandal. Tiniyak ni Ejercito na walang mangyayaring insertion sa Bicameral Conference Committee o BICAM sa budget at wala ding tinatawag na small BICAM. Lahat ng mga amendment o insertion na gustong ipasok ng mga senador ay gawin sa plenary sa open deliberation. Dito malalaman kung sino-sino ang sponsor ng mga proyekto na gustong mapunduhan na hindi kasama sa National Expenditure Program o NEP mula sa Department of Budget and Management. Bukas din sa publiko ang pagtalakay sa national budget sa pagitan ng live streaming at patuloy na imbitahan ang mga non-government organizations at people's organizations. Sa August 27 at 28 ay sisimula ng budget deliberation sa Senado sa pagitan ng briefing mula sa DBCC o Development Budget Coordination Committee kung saan kabilang ang mga kalihim mula sa finance at planning sector. Sabi ni Ejercito, ang hamon sa kanila sa ngayon ay ang lugar na pagdadausan ng budget hearing dahil magsasabay na sa impeachment trial. Base sa paunang napag-usapan sa liderato ng Senado, lahat ng mga budget deliberations ay gagawin sa Senado habang ang mga committee hearings ay gagawin sa Philippine International Convention Center o PICC. Dapat natin payagan yung mga nasimula na. Dahil kasi pag flood control, hindi tinampleto, may mga puwang, useless. Nakita naman natin ang flood ngayon. Diba? Hindi naman dahil nagkaroon ng scandal, ititigil natin yung mga maayos na proyekto. Nagkaroon, tama, may totoo namang gumawa ng kalokohan. May mga gumos project, dapat managot ng mga salarin doon. We are for accountability, but development has to continue, our economy has to continue, infrastructure has to continue. Doon po ang sabi ko sa DPWH, doon po sa mga flood control projects na nakabimbing, yung mga may gaps, yung mga may puwang, yun dapat ituloy para magsara. Kasi tubig yan, maghahanap ng lulusutan yan, useless, magbabaha rin. So para yung mga may gaps, ituloy tapusin, no? So walang bago, no new flood control projects, we just... Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, VP Sara, binatikos dahil sumipot sa kaso ng kapatid sa gitna ng patuloy na absent sa sarili niyang paglilitis. Pinuna ng House Prosecution Team si VP Sara Duterte kaugnay ng kanyang hindi pagdalo sa sarili niyang mga pagdinig, habang nagawa nitong samahan ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte sa pagdinig ng kaso nito sa korte. Giit ng prosecution panel, dapat ding harapin ng Vice Presidente ang mga paratang at proseso ng pananagutan laban sa kanya. Base sa reports, sinamahan ni VP Duterte ang kanyang kapatid na si Paulo noong August 13 sa arraignment nito sa Regional Trial Court Branch 52 sa lungsod ng Davao, kaugnay ng kasong grave threats na inihain ng isang negosyante. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang pagdalo ng Vice Presidente sa kaso ng kanyang kapatid sa kabila ng hindi niya pagdalo sa kanyang sariling mga pagdinig, ay nagdudulot ng mga tanong kung paano niya pinahahalagahan ang kasong impeachment. Very interesting po yung fact na the Vice President went to appear in the grave threats proceeding of Congressman Paulo Duterte yesterday. But she does not have any plans, I think, to attend her own proceedings, which includes grave threats. No? Natapos na ho yung grave threats at lahat, hindi pa rin po nagpakita ang pangalang Pangulo, and it speaks to the manner by which he actually treats the impeachment case itself, no? And At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.